Pag sinabing boxing, ang unang pumapasok sa isip ng mga manonood ay ang lakas at bilis. Madaling nakikilala ang isang boksingero lalo na kung ito ay maraming tinalo sa pamamagitan ng knockout. Katulad ni Rocky Marciano, Mike Tyson, George Foreman at marami pang iba. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa pagpasok ng makabagong henerasyon ng sports na boxing, mayroon na ring nakikilala at sumisikat sa kanilang estilo bilang isang defensive fighter, katulad nila Floyd Mayweather, Vasily Lomachenko at marami pang iba. Five-punch combination gel, something you very rarely see nowadays. Lingid po sa kaalaman ng nakararami, noong dekada sa 60 ay may nauna nang nakilala sa pagiging defensive fighter. Ito po ay ang Argentinian boxer na si Nicolino Loche o mas kilala sa bansag na The Untouchable. Sa panlabas na anyo, aakalain mong isang komedyante lamang ang taong ito. Wala po sa itsura nito ang pagiging isang magaling at talentadong fighter. Maliit ang height, maiksi ang mga braso, maiksi ang mga binti, at may malapad na pangangatawan. Ngunit ito po ay nagtataglay ng pambihirang boxing skills. Sa 136 na total fights, 4 na beses lang itong natalo. Kakaiba at kamangha-mangha ang reflex ng boksingerong ito. Madalas na nakatayo lamang ito sa isang posisyon at tanging ulo lang ang ginagalaw at naghihintay ng atake ng kalaban habang nakababa ang mga kamay. Aakalain mong galing sa hinaharap ang boksingerong ito. Minsan pa nga itong nakikipag-usap sa reporter sa gilid ng ring habang nakikipaglaban. Napakanipis ng mga ilag at aakalain mong nababasa nito ang isip ng kalaban. Tila ba nakikita nito ang 2 minuto ng hinaharap. Sinasabing si Loche ay isa din po sa mga nagdevelop ng Philly Shell o shoulder roll defense na inadapt ni Floyd Mayweather Jr. Kumbaga sa isang teknolohiya, advance po ang boxing style ni Loche. Kung ikaw ay isang power puncher, dapat mong planuhin ng mabuti ang mga atake sa taong ito sapagkat papagurin ka lamang ng malapalos na boksingerong ito. Sinilang noong September 2, 1939 sa Mendoza, Argentina. Meron po itong record na 122 bouts sa amateur career at 5 lamang ang naging talo nito bago po ito naging professional boxer noong December 11, 1958. Kumpara po sa ibang mga boksingero, si Loche ay may kakaibang estilo sa pagmimintina ng kanyang kalusugan bilang isang fighter. Chain smoker po ito at umuubos ng 50 pirasong stick ng sigarilyo sa loob lamang ng isang araw. Tila ba ang nikotin na nahihit nito ang mainam na dahilan kung bakit ito nagkakaroon ng kakaibang reflex na nagagamit nito sa pakikipaglaban. Madalas pa nga itong pinapahit-hit ng sigarilyo ng kanyang mga cornerman habang naka 60 seconds break. Sa estilo nito, nagmumukhang katawa-tawa na sumusuntok sa hangin ang mga kalaban. Ngunit masusubukan ng dulas at husay ng depensa ni Loche kontra sa isang Japanese knockout artist at heavy puncher na si Takeshi Fuji sa isang WBA light welterweight title shot. Si Takeshi Fuji po ay ang 60s version ng Naoya Inoue, ngunit mas malakas po ang berada nito kung ikukumpara kay Inoue. Sabi nga ng isang sport analyst nung panahong iyon, lahat ng tamaan ng kamao nito ay nagigiba. Ang laban ay ginanap sa Tokyo, Japan noong December 12, 1968 kung saan dinaluhan ito ng 10,000 Japanese fans upang suportahan ang kanilang kababayan. Si Takeshi po ang betting favorite dahil sa mga impresibong knockout victory nito. Sa umpisa ng round, Animoy Toro na agresibong nagpakawala ng mga heavy power punches ang Hapon, mga hammer, hook, at uppercut punches. Tila ba gigil na gigil at gustong wasakin kagad ang Argentinian. Si Loche naman ay relax at kalmado lamang at paminsan-minsan ay papitik-pitik lang ng jab.
Pagsapit ng round 3, sa sobrang lakas ng left hook na pinakawalan ni Takeshi, agad itong tumama sa hangin at matagumpay na napatumba ang kanyang sarili. Nilapitan ito ng referee at parang senior citizen na inalalayan sa muling pagtayo. Pagsabit ng round 9, dala ng sobrang pagod at hingal, parang wala na sa sarili si Takeshi at puro wasiwas ng kamao na lang ang ginagawa nito. さあ打ち合いですが、打ち合いならば本来なら藤は負けないはずですが、どうでしょう。逃げられちゃうんですね。逃げられますね。今のようにこう体を右の方へ、あー、ビッグアッパーです。頭や慣れました。また右アッパー、右アッパー。ロング。藤は少しよろめいています。 Pagtapos ng round 9, kusa na pong umayaw si Takeshi dahil sa sobrang pagod at hingal na nakuha nito sa pagbitaw ng mga power punches na sinalo lamang ng hangin. Hindi po nagustuhan ng mga audience ang pagkapatalo ng Argentinian, kaya naman pinagbabato ito ng kung ano-anong bagay sa ibabaw ng ring. Noong 1994, naoperahan po ito sa puso at pinayuhan ng doktor na baguhin ang kanyang lifestyle. Ngunit hindi po pinansin ni Loche ang payong ito. Sa edad na 66, si Loche po ay namahinga noong September 7, 2005 dahil sa heart failure. Kung umabot ka man sa part ng video nating ito, baka naman pwedeng humingi ako sa'yo ng maliit na pabor sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe at magkita-kita po tayong muli sa susunod na video.